yan yung magandang balita. The longer, the sweeter. Ayan. O, ikaw naman, sa iyong birthday kahapon, alam kong nagpakain ka sa school. Ngayon, marami kang pakakainin. Salamat po sa Panginoon sa 54 years na blessings po sa amin, sa akin. Salamat po. Ayan. Meron din po tayo mga first-time visitor po. Ayan. Wag pong mahiya, lumapit po dito at kayo po aming ma-welcome. First-time visitor. Ayan. Meron tayong galing sa Lanao del Norte, Mindanao. Ayan. Ayan. Ang magandang dilag. Kamusta ka sis? Welcome. Okay lang po. Happy Sabbath po sa inyong lahat. Ayan. Meron pa ba? Yung atit mong bisita? Ma'am, ayan po. Mga first time? Sister Mila Day Palubos. Daughter ko po, Fritz Day Palubos at si Pastor Frederick Day Palubos po from Central Luzon Conference po. Thank you po. Welcome po sa aming munting church po. Nawa ay makasama po namin kayo muli. Okay, so ang ating token ay... Bigyan mo. Okay, so tatawag tayo. Pastor, pwede nyo pang bigyan sila ng special na panalangin. Sige po, samahan niyo po ako, tayo po yung manalangin. Panginoon naming Diyos, kayo po yung aming pong pinapapurihan at pinapasalamatan sa inyo pong pag-ibig na palagi po naming nararanasan. At sa oras po na ito, nandito po ang inyo pong mga anak na nagse-celebrate po ng wedding anniversary. Salamat po sa maraming taon na pinagpala niyo po sila Sister Senate, Brother Emer, at aming pong dalangin na patuloy niyo pong i-bless ang kanila pong pamilya. Wag po silang pagkulangin sa lahat po ng bagay at ganoon din po palakasin pong patuloy ang kanila pong katawan at ang kanila pong pananampalataya. Patuloy po sila maglilingkod dito po sa aming pong iglesia. Bless nyo rin po si Brother Robert. Salamat po sa biyaya ng buhay, sa kanyang pagdiriwang ng kaarawan ngayong pong week na ito. Patuloy po siyang pagpalain sa kanya pong mga ginagawa, sa kanya pong hanap buhay at sa pagiging ama po sa kanya pong tahanan. Bless po kaming lahat at yung mga bagong bisita po namin. Salamat po Lord. Sila po yung aming kasama ngayon. Pagpalain po kami at salamat po sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Para po sa ating closing song, tayo po lahat ay tumayo at awitin po natin ang ating team song. We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that He gave His life. His truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focus on the mission till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a
joyful day that will be. We've been called to pray for the Lord to reign and to walk in unity. Hand in hand we stand all across the land, reaching for the world to see. He's a great I am, He is Lord of Lords, worthy of our highest praise. Wonders will be seen as the Spirit leads, if only we remain. Grounded in the Bible, focus on the mission, till we see Him by in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Grounded in the Bible, focus on the mission, till we see Him by in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Ati pong iyuko ang ating mga ulo sa ating panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos po na may-ari ng aming mga buhay, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito, na araw po ng Sabat, na kami po ay inyong iniingatan at ginagabayan sa nakalipas na mga araw, at narito kami sa bahay-sambahan upang kami po ay patuloy na magpupuri at sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa aming pong napag-aralan sa umagang ito, ang inyong pong mga banal na salita, na aming pong napag-aralan, at nawa, Panginoon, ang mga salitang ito ay aming maging gabay at magamit namin habang kami ay patuloy na lumalakbay sa sanlibutan at naghihintay sa iyong ikalawang pagparito. Salamat, Panginoon, at sa patuloy po ng aming programa sa mga oras na ito, nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna at mangangasiwa sa bawat isa sa amin. At sa buong maghapon ng araw ng Sabat, ang pagpapala ang ibuhos sa bawat isa sa amin. Ito po ay aming pinapasalamatan at dinadalangin, alang-alang lamang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Happy Sabbath mga kapatid. Tayo po ay dadako na sa ating announcement. Sana kayo ay na-blessed sa ating lesson. At sana hindi nyo lang ito naririnig ngayon mga kapatid. Sana tayo ay merong time din kahit papano na makapagbasa ng ating lesson, daily lesson, para tayo po ay natututo not just every Sabbath, but in our daily life as well. Welcome po sa ating mga first-time visitors. Kung meron man, kami po ay masaya that you are worshiping with us dito sa CAA. Tayo po ay dadako na sa announcement. Una pa rin po dyan yung ating initiative to conduct Bible study, mga kapatid. Kung kayo po ay present every Sabbath, pwede po tayo mag-conduct ng Bible study dito sa tulong po ng ating mga elder. Pero kung kayo naman po ay hindi available Sabbath, kung kayo ay may kakilala na gusto niya lang Bible studyhan,
we can make it online, mga kapatid. Just reach out to Brother Francis and Brother Melfred. Even me, mga kapatid. Chris. Next po. At yung atin pong daily morning devotional ay ongoing pa rin po. Sa mga hindi nakakaalam, meron po tayong kinakonduct na daily morning devotional headed by our prayer ministry department head and yung prayer ministry council. I think nasa Book of Acts na po sila. Ano po? So kung kayo po ay mahilig or kung kayo ay nagigising ng maaga, mabilis lamang po ito mga kapatid, might as well join this short daily morning devotional. Ano po? Yung invite po ay sinesend sa ating GC. So kung kayo po ay nandiyan sa ating GC, makikita niyo po yung Google Meet invite for this daily morning devotional. Next po, patuloy pa rin po tayong ini-encourage na mag-pledge. Ano po, para sa ating church building project, mga kapatid. Yung ating pong church building project, yung ating tina-target ay saan nga ulit? Diyan sa lugar ng Green Valley. Ano po? Kaya nga po, meron tayong kinolect na mga alkansya, mga kapatid, na kung saan pwede nyo itong ipunin. Kung hindi nyo po kaya magbigay ng malaking amount upfront, mga kapatid, pwede nyo po itong pag-ipunan. Para po pag ito ay napuno, pwede nyo po itong i-pledge para sa ating Green Valley Church Building Project. Again, like I said, previous Sabbath, mga kapatid, kung hindi po kayo interesado mag-pledge via alkansya, pwede nyo na lang po itong ilagay sa inyong mga tithes and offerings envelope. Patuloy pa rin po yung church building project ng ating Manuyo Dos. Ano po? Hindi pa po tapos yung kanilang church doon. So, kung kayo po ay binless ng Panginoon, kung kayo po ay kinonvict, nakarinig ng prompting sa banal na spirito, mga kapatid, pwede rin po kayo maglagay ng inyong pledges sa inyong mga tithes and offerings envelope. Lagay nyo lang po Manuyo. Ganon din naman po yung ating Dorcas ministry. Sila po yung tumutulong financially sa mga kapatid. Pero hindi lang sa mga kapatid, meron po tayong natutulungan outside the church, mga kapatid. Nakakatulong po tayo sa kanila financially. So to support this ministry, just put on Dorcas sa inyong mga tithes and offerings envelope. Mamaya, mga kapatid, mamayang AY, tayo po ay magkakaroon ng send-off sa ating mga students na papasok for this new school year. Ano po? Ito po ay pangungunahan ng Children's Ministry Department, headed ng ating head, which is Cheryl Alday. Kung kayo po ay nandito, mau-witness po natin itong masayang gagawin nila mamayang hapon. Again, it's 2 p.m. mga kapatid. At sa susunod na Sabat, mga kapatid, magkakaroon po tayo ng Pathfinder Investiture Ceremony. Ano po? Ito po ay hapon din, AY, at around 2 p.m. So kung kayo po ay nandito sa church ng umaga, might as well be here sa afternoon para ma-witness natin sama-sama itong Pathfinder Investiture Ceremony. Ayan, tayo po ay dadako na sa ating prayer request and thanks. Meron po tayong papel dyan sa likod, mga kapatid. Kung kayo po ay merong prayer request and thanksgiving, pwede po kayo lumapit dito at tayo po ipapanalangin ng isa sa ating mga elders. Elder Melfred, meron po ba? Habang kayo po ay lumalapit, meron palang pahabol na announcement, mga kapatid. Meron po tayong baptism mamayang hapon. Praise the Lord. Ano po? Yung kinandak po natin na health seminar dyan sa lugar ng Manuyo Dos, ito po ay nagbunga ng isang kaluluwa na handang tumanggap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Ito po ay 1:30. Ano po, at I heard meron din pong sasabay na babautismohan gaaling dyan sa church ng BFI, kala Elder Pascual Comillor. Ano po? Nilamang po at ibibigay ko ng pagkakataon para sa ating elder for prayer request and thanksgiving. Maaari pong yung ating pong mga participants sa Divine Service ay maaari pong sa anteroom na lang po kayo tumungo.
Mga kapatid, meron pa po kayong prayer request? Wala na po, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan naming Diyos, kayo po na siyang luklukan ng biyaya, Panginoon, at mga pagpapala. Na sa mga oras na ito ay amin pong nilalapitan upang itaas po sa inyo ang amin pong mga kapatid, mga kaibigan na may mga panalangin, Panginoon, patungkol sa kalusugan. Ama, amin pong inilalapit po sa inyo si kapatid po na Marilo Chavez at gayon din po si Iris Luban. Kagalingan po para po sa kanilang karamdaman, Panginoon. Amin pong dalangin na ang inyo pong mapagpagaling na kamay ang kanila pong maranasan, manumbalik ang kanila pong kalakasan, at muli po namin silang makasama sa mga pagsamba. Gayon din po ang kagalingan para po kay Sister Joy Tolentino para sa kanya pong karamdaman din, Panginoon, na sa mga oras na ito, dalangin po namin ang inyo pong pagpapagaling sa kanya at patuloy na manumbalik po ang kanya pong sigla at kalakasan. Gayon din po, Ama, aming panalangin para po kay Sister Salvacion Dimatira, na patuloy siyang gumaling sa kanya pong karamdaman. Gayon din po, Ama, aming dalangin sa kanya pong kahilingan na makatagpo rin po ng trabaho sa US, na kung saan siya po ay nangangailangan, Panginoon, para po sa pinansyal na kanila pong pangangailangan. Amin din pong dalangin, Panginoon, na siya po inyo pong iingatan at maranasan po niya ang inyo pong kaaliwan at ang pag-asa na nagmumula po sa inyo. Ganyan din po, Panginoon, amin dalangin ang na kung saan, Panginoon, ay aming panalangin, Panginoon, ang kagalingan para sa Kanya. Gayon din, Ama, ang panalangin for Vincent Carlo Magno Torres at nubay sa kanila. Higit sa lahat, Panginoon, ang mga trabaho na kanila pong gagawin, Panginoon, ay inyo pong i-provide at nawa sila po ay magbalik sa inyo ng kapurihan sa kanila pong mga tatanggapin mula po sa inyo. Panginoon, marami pa pong mga panalangin ang hindi po namin nabanggit. Subalit ang bawat puso ng bawat isa ay nakararanas, Panginoon, ng mga iba't ibang kalungkutan, dala, Panginoon, ng mga suliranin, ng mga pagkakasakit, sapagkat napakarami ngayon ng mga may sakit. Amin pong dalangin, Panginoon, ang inyo pong kaaliwan at ang inyo pong mga provision para po sa kanila pong mga pangailangan. At nawa, Panginoon, patuloy mong palakasin ang aming pong pananampalataya po sa inyo. Salamat po, Ama, sa pagtugon sa aming panalangin ito, sapagkat nihiling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.
O day of rest and gladness, O day of joy and light, sing holy, holy to the Eternal One. O day of rest and gladness, O day of joy and light, O balm of care and sadness, most beautiful, most bright, on thee the high and lowly, who bend before the throne, sing holy, holy, holy to the Eternal One. Thou art a port protected from storms that drown us rise, a garden intersected with streams of paradise. Thou art a holy fountain in thy strides reside. From thee, like Pisgah's mountain, we view our promised land. A day of sweet reflection, thou art a day of love, a day to raise affection from earth to things above. New graces ever gaining from this our day of rest. We see the rest remaining in mansions of the blessed. Ating pong purihin ng Panginoon sa kanya pong kadakilaan. Happy Sabbath po sa ating pong lahat. And welcome po sa ating pong ikalawang serbisyo dito po sa ating pong iglesia ng CAA. At tayo po ay mapalad. Meron po tayong kasama ngayon na leader po sa ating pong iglesia dito po sa Central Luzon, sa ating konferensya sa Central Luzon Conference. Ang ating pong tagapagsalita sa umaga pong ito ay siya po ay isang pastor na nagmula po sa Palawan. May mga taga-Palawan po ba dito? Siya po ay galing po doon at siya po ay gumraduate po sa AUP ngayon, pero dati PUC pa po, no? PUC po ng Theology. At siya po ay naglingkod sa iba't ibang iglesia sa Central Luzon Conference. At siya po ay meron pong isang asawa, si Ma'am Mila po. Nandito po si Ma'am Mila, Day Palubos. At kasama po nila yung isa sa kanilang dalawang anak, si Sister Pritz. Yan, welcome po sa CAA Church. At ang ating po tagapagsalita ngayon ay ang Ministerial Director, Secretary ng Central Luzon Conference sa katauhan po ni Pastor Frederick Day Palupos. Pero bago po natin siya mapakinggan mamaya, ay gusto ko pong basahin ang sinasabi po sa Psalm 95, 1-2. O come, let us sing to the Lord.
Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with psalms. So atin pong i-prepare ang ating pong mind and hearts para po sa ating pong paglilingkod ngayon pong oras na ito. God bless po sa atin. Let us kneel. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is our God. You always liveth evermore the same. Heaven and earth He ruleth. Come and praise His name. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is our God. Glorious and beloved is the one adored. Holy, 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 holy is the Lord. We love thy Sabbath, Lord, and worship at thy will. Oh, may this our sweet peace afford, and deeper faith instill. Praise for thy wondrous love that sealed this sacred day. A sign that all may understand, we owe thy sovereign sway. And with a white robe throng upon Mount Zion be, and joyful sing our Sabbath song through all eternity. Kami ay lumalapit sa inyong banal na harapan, o aming Diyos, Ama ng San Sinocob. Binubuksan namin ang aming mga puso at isipan upang handang makinig sa inyong mga salita, maunawaan ang inyong banal na kalooban. Kung kaya nga, O Diyos, ang banal na Espiritu nawa ang magbigay sa amin ng kaalaman ng pang-unawa
at maranasan namin ang inyong banal na pakikisama sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Come, Christians, join to sing hymn number 10. 1-0. Come, Christians, join to sing. Hallelujah, amen. Loud praise to Christ our King. Hallelujah, amen. Let all with heart and voice before His throne rejoice. Praises His gracious choice. Hallelujah, amen. Come, lift your hearts on high. Hallelujah, amen. Let praises fill the sky. Hallelujah, amen. He is our guide and friend. To us He'll condescend. His love shall never end. Hallelujah, amen. Praise yet our Christ again. Hallelujah, amen. Life shall not end the strain. Hallelujah, amen. On heaven's blissful shore, His goodness will adore, singing forevermore. Hallelujah, amen. Kung kayo po may mga Bibliang dala, sabay niyo po akong basahin natin ang 1 Corinthians 4 verse 2. Sinasabi po dito sa wikang English, "Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful." Kaya pa lumuhod sa panalangin. Banal at makapangyarihan naming Ama na nasa langit. Panginoon, sa mga oras na ito, kayo po ay lumalapit sa inyo. Hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi kami, Ama, ay lumalapit dahil sa inyo kami umaasa sa buong buhay namin. Ama, lumalapit po kami, tiklop tuhod at nakayuko ang aming mga ulo. Tanda po ito ng aming pagpapasakop ng aming sarili sa inyo, Panginoon.
Maraming salamat, Panginoon, at inyo kaming pinangunahan araw-araw. Salamat sa mga pangailangan na iyong tinugon. Sa nagdaang araw, Panginoon, na andyan kayo at hindi nyo kami iniwan kahit isang saglit man. Ramdam namin ang iyong pakikisama. Ano pat kami ay ligtas at nasa mabuting kalagayan hanggang sa mga sandaling ito. Panginoon, utang namin ang aming buhay sa inyo. Dahil kung wala po kayo, ang aming buhay ay nasadlak sa kasalanan at tuluyang kamatayan. Ama, sa oras mo ito, Panginoon, aming nilalapit sa inyo ang aming mga sarili. Dinggin mo nawa, Panginoon, ang bawat pusong humihiling ng inyong tulong at awa. Pangunahan niyo kami, Amang Banal, na ang bulwagang ito ay mapuno ng kapayapaan, mapuno ng Holy Spirit, at himukin ang aming mga puso't isipan, namnamin ang bawat salita na dadalhin ni Pastor De Palubos. Ama, nilalapit namin sa inyo ang aming mga sarili dahil, Panginoon, napakahina namin. Wala po kami magawa, Panginoon, kung hindi dahil sa inyo. Kaya, Panginoon, dinggin mo na po kami at nyo kaming tulungan, pangunahan, Ama, sa bawat aming mga kailangan. Amin dinadalangin sa inyo, Amang Banal, na ang patuloy na gabay ay sumasa amin sa araw-araw, Panginoon, na kami lumakad na sang-ayon sa iyong banal na kalooban, na kaya, Panginoon, ay makita sa amin ang Christ character upang, Ama, kami ay maging karapat-dapat na mag-antay sa inyo sa iyong pangalawang pagbalik sa lupang ito. Amang Banal, dalangin namin na ang bawat sa amin ay lumabas sa bulwangang ito na punong-puno ng pagpapala. At ganoon din po aming ma-share sa iba ang aming natutunan at sila din po ay pagpapalain ninyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdiling mo sa aming dalangin at pagpatawad po nawa ang aming mga kasalanan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, thou who hearest every heartfelt prayer, with thy rich grace, Lord, all our hearts prepare. Thou art our life, thou art our love and light. All at this Sabbath are with thee, be bright. Amen. Happy Sabbath. Happy Sabbath po sa inyong lahat, mga kapatid. Bago po natin ibalik ang ating mga ikapu at handog, ay meron po ako sa inyong babasahin at ang pamagat po ay suso. Ang suso ay isang salitang Griego na nangangahulugang kaligtasan, upang iligtas, upang pagalingin. Ito ay tungkol sa holistic na pagpapagaling, pisikal, mental at espiritual. Sa 8 kabanata ng aklat ng Lucas sa Biblia, na isinulat sa Griego ng isang doktor, nababasa natin ang tungkol sa isang babaeng may malubhang problema sa kalusugan sa pamamagitan ng 12 taon ng magastos na sakit. Nagastos na niya ang lahat ng kanyang salapi. Ngunit sa halip sa
na gumaling, lalo siyang lumala. Kaya't lumapit siya kay Jesus sa paghahanap ng pisikal na kagalingan. Sa pananampalataya na si Jesus ay may kapangyarihang pagalingin ang kanyang sakit, iniunat niya ang kanyang kamay sa gitna ng isang masikip na karamihan at hinawakan ang kanyang damit. Sa pamamagitan ng isang himala, siya ay agad na gumaling sa pisikal at alam niya ito. Ngunit si Jesus ay may higit pang dakilang regalo para sa kanya. Bumaling siya sa kanya at sinabi, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Lumayo ka." Lumapit siya para pisikal na pagpapagaling, ngunit ginawa siyang ganap ni Jesus, pisikal, mental at espiritual. Binigyan niya siya ng kapayapaan. Ganito mo ba gustong mamuhay sa pisikal, mental at espiritual na kalusugan? Nais mo ba ng malalim na panloob na kapayapaan? Kung oo, subukang gumugol ng mas kaunting oras at enerhiya sa paghahangad ng mga layunin sa pananalapi at pamumuhay. At sa halip, harapin ang soso na tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay. Meron pong panawagan sa ating mga kapatid. Sa pagbabalik natin ngayon ng ikapo ng Diyos at pagbibigay ng mga handog na pangako, ay hinihikaya tayong planuhin ng maaga, itabi bilang 1% ng ating kita. Hilingin natin sa Diyos ang pagpapagaling sa buong buhay. Anyayahan natin siya na tulungan tayong makita ang kahalagahan ng pagtuon ng higit pa sa ating magandang tagapagligtas na si Jesus. At mas kaunting oras sa paghabol ng ating mga material at layunin sa pamumuhay. Salamat sa iyong pagbibigay, mga kapatid. Pwede na po natin ibalik ang ating ikapo at handog. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Oh, praise Him, hallelujah. Praise Him above.
praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po ay yumuko para sa panalangin. Ama naming Diyos, dakila ka at higit ka makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Ama, sa loob ng isang linggo na kami ay inyong pinagpala at pinagkalooban ng maganda at malusog na pangangatawan. Ngayon, Panginoon, bilang tanda ng aming pagtatapat sa inyo, ay aming ibinabalik ang aming mga papuri at pasasalamat sa pamamagitan ng handog at ikapo. Inyo nawa itong pakamabutihin, Ama, pakabanalin at magamit ito sa iyong mabubuting mga gawain. At huwag niyo pong kalilimutan, Panginoon, na kami inyong patuloy na pagkalooban ng kabutihan sa araw-araw, sapagkat sa inyo lang kami umaasa, Ama, at nagtitiwalang lubos. Patawarin ninyo kami, Panginoon, saan man kami nagkulang o nagkasala sa inyo, kung paano pinatawad din namin ang mga nagkasala sa amin, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagtanggol at tagapagligtas. Amen.
Oh, heaven rejoices. That's the volume of one. Maraming salamat kay Sister Eliza sa kanyang napagandang awit na binahagi sa atin sa tanghaling ito. Ilang kanyang paglilingkod sa Panginoon. At ang awit ay nagsasabi na bagamat isa ay napakahalaga sa paanan ng ating Panginoon. Purihin natin at pasalamatan ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Tayo ay kanyang minahal sa kabila ng tayo ay madalas nakakalimot sa kanya. Ang ating papuri at ang ating pagluwalhati ang patuloy po nating ipagkaloob sa kanya. Happy Sabbath po mga kapatid! Okay lang po ba kayo? Wala tayong aircon? Maganda naman at malamig ang panahon ngayon. Nagsimula ng tag-ulan. Kaya lang meron po tayong pangamba. Sapagkat ang sabi ng Pag-asa, simula ngayong July hanggang sa January ay magkaka-El Nino na naman. Hindi po natin alam kung gaano katotoo yung kanilang tinataya sa panahon. Subalit bilang mga anak ng Diyos, patuloy po tayong manalig sa ating Panginoon na siyang nagtatakda ng panahon at ng kapanahunan sa kanyang mga anak. Ang CLC po ay nandito ngayon sa Area 5 sapagkat ang first Sabbath nitong John ay itinakda ng atin pong pamunuan na dadalaw sila o dadalaw kami dito po sa inyong area at bilang bahagi po ng puwersa ng CLC, ako po kami ni Mrs. ang naka-assign dito. Kaya lang, nung palis kami kanina, meron kaming kasama na umuulan pa. Sabi niya, Pastor, pwede bang sumabay kami sa inyo? Sabi ko, umuulan sir, baka mabasa ka. Kaya inatid na lang na siya ay naka-assign sa T.S. Cross. Kaya siya ay aming dinaan doon sa kanyang assignment para sa araw na ito. Ang atin pong pamunaan ay nagpapaabot ng pagbati po sa inyo mga kapatid ng isang maligayang araw ng Sabat kasabay ng pagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsusuporta sa gawain ng ating Panginoon.
Sang-ayon po sa inyong ulat, noong nakaraang taon ay meron po kayong naakay sa Panginoon na 83. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ngayon po ay meron kayong nakaschedule na baptism. Araw na ito. Kaya Pastor Richard, yung kanilang naging paglilingkod nung nakaraang taon, kaya kailangan yun po ay iyong masusuportahan para magpapatuloy ang alab ng kanilang ministry dito po sa lugar na ito. Napakaganda po ng inyong kapilya, itong unang pagkakataon na ako po ay napadalaw dito. Dito po sa areang ito, ang aking napaglingkuran lang noong mga nakaraan ay ang Bethel Church. Ang Bethel Church, diyan po ako ay isa sa naging simula ng aking paglilingkod. Na-assign po ako dyan noong 1991 bilang church planter. Kaya yung T.S. Cross na yan, isa yun sa aming pinupuntahan noong unang panahon. Noong panahon yun. Kasi yun yata ang pinakamalapit lang, yung Bethel Church. At saka yung dito sa may yung kanila Engineer Barona. Opo. Kasi si Engineer Barona noon ay isa sa elder ng Bethel Church. Kaya yan po yung ilang mga iglesia na amin pong napaglingkuran. Po mga kapatid, maliban doon ay meron akong ilang mga iglesia na napuntahan bilang tagapagsalita dito po sa inyong area. May dalawa yata, pero ang ibig sabihin mga kapatid ay itong areang ito, Area 5, itong Las Piñas, Parañaque, kasama Antagig, Muntinlupa at saka Pateros ay mga iglesyang matatapat, masisigasig, masisigla na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya purihin natin ang ating Panginoon. At siyempre mga kapatid, inaasahan na po ninyo kung ano po yung aking magiging topic na atin pong pagbubulay-bulayan, mensahe na galing sa ating Panginoon. Sapagkat alam po natin na sa tuwing unang Sabat, ang atin pong ini-emphasize ay may kinalaman po sa stewardship. Kinalaman sa stewardship. Balit mga kapatid, sa tanghaling ito, alam ko na simula't simula ay simula sa ating pagbabible study, atin ang pinag-aaralan kung ano ang stewardship. Mga kapatid, marahil ay naibahagi na sa inyo kung saan ito napupunta. Ano ang mga bahagi ng field ng ating church na ito ay napupuntahan. Kaya nga sa tanghaling ito, ang akin pong ibahagi sa inyo ay may kinalaman sa why. Yung atin pong 28 fundamental beliefs na aklat, nakalagay po doon ay what we believe. Ano yung ating paniniwala? Balit sa tanghaling ito, siguro sa loob ng ilang mga sandali, atin pong pagbubulay-bulayan kung bakit napakahalaga nito sa ating buhay mananampalataya.
ang CAA Church ay naging matapat sa Panginoon. Base po sa ating record, kayo po ay pinagpala ng Panginoon noong nakarang taon. Marahil ay madalas nang naiulat sa inyo tuwing inyong meeting, sa inyong business meeting, kung ano yung takbo ng inyong tithes and offering. Ang mga ulat na yan, mga kapatid, ay reflection lamang ng pagpapala sa atin ng Panginoon. Kaya tayo po ay nakapagbabalik ng ganong halaga sapagkat ganon yung pagpapala na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. At sa akin pong pag-aaral doon sa mga data, nakita ko na taon-taon ang pagpapala ng Panginoon ay nagpa-progress. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, umuunlad kayo sa pananampalataya, umuunlad din kayo sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya purihin natin ang ating Panginoon. Ang topic po na atin pong pagbubulay-bulayan sa tanghaling ito, at ito yung topic na buong CLC. Hindi lang ito buong CLC, kundi ito ay buong iglesia natin sa buong mundo. Maliban na lang doon sa merong mga special program, hindi talaga maiwasan. Okay nga, once a month, ang buong bayan ng Diyos sa buong sanlibutan ay makakapakinig ng isahang mensahe. Isahang mensahe. At ito po ay may kinalaman sa ating pagiging mabuting katiwala. At ito po, mga kapatid, ang topic, when wealth becomes worship. Sa Tagalog, kapag ang kayamanan ay naging pagsamba. Hindi po natin ito may iwasan, mga kapatid, na meron tayong, na ito po ay dapat nating talakayin. Bakit? Sapagkat araw-araw, ito po ay ating naranasan oras-oras. Ito po ay ating pinag-iisipan. Ito po ay ating pinaghihirapan. Ito ay ating pinanunukala at madalas ito po ay ating inaalala. Merong isang iglesia. Sa gitna ng kanilang board meeting, ay binasa ng chairman ang isang sulat. Sa sulat, nakalagay doon sa sulat, ako ay magbibigay sa inyo ng 10 milyon. Bahala kayo kung anong gagawin ninyo sa 10 milyon. Subalit itong 10 milyon ay bahagi ng aking napanalunan sa kasino. Kung kayo, mga kapatid, sa ganong sitwasyon, ano ang gagawin nyo? Tatanggapin po ba ninyo o hindi? Ha? Tatanggapin po ninyo o hindi? Sino po ba sino po ba sa inyo rito ang nangangarap na maging mayaman? Gusto ko po makita ang kamay. Mayaman. Ilan lang. Ilan lang. Sino po sa inyo nangangarap na magiging mayaman na mayaman? Kakaunti lang. Ayaw po ninyo yumaman? Bakit? Aha?
meron pong survey na ginawa. At yung survey ang tanong ay, isang tanong lang, ano ang pinakaayaw ng tao na mangyari sa kanya? Meron po ba kang idea? Ano po ang pinakaayaw ng mga tao na mangyari sa kanya? Magkasakit. Yung magkasakit ay number 5 lang yata hindi ko na matandaan, pero hindi yan yung pinakapangunahin. Ayun, yung pagiging mahirap. Yun yung number 1. Na ayaw ng tao na mangyari sa kanya. Pagiging mahirap. Kaya nga mga kapatid, yung talagang walang-wala hanggang manglimos ginagawa nila. Magkapera lang. Mga kapatid, sabi ng iba, ayaw nilang mamatay. Pero alam po din yung mga kapatid, tumataas ang bilang, ang porsyento ng suicide ngayon. Lalong-lalo na sa mga millennial. Ang pinakamataas ay ayaw nilang maging mahirap. Bakit mga kapatid? Bakit ayaw na magiging mahirap? Kasi maraming nagagawa ang kayamanan, pera. Maraming nagagawa ang kayamanan. Subalit mga kapatid, bago po tayo magpatuloy, ito po muna yung talata na binanggit, binasa sa atin ni Sister Sanidad. Nasabi rito, 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Ano po ang requirements mga kapatid sa isang steward? Magiging faithful. Pag sinabing requirement, ano ang ibig sabihin dito? Sino na po ba sa inyo ang nag-apply sa isang trabaho? Marami na po nakapag-apply. Pag tayo ay nag-apply, ano po yung hinihingi sa atin? Maraming hinihingi sa atin, di ba, na ibibigay natin. Pag hindi natin ibibigay, yung hinihingi sa atin, papasakaya tayo. Hindi po sa trabaho. Kaya ganun din ang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo. Noong sinulat niya ang mga talatang ito din ay may kinalaman sa isang Roman citizen na binigyan ng isang posisyon. Subalit bago siya bibigyan ng isang posisyon, merong hinihingi sa kanya na na kailangan niya ibibigay. Alam po niyo mga kapatid, si Apostol Pablo, siya isang dual citizen. Dual citizen. Ako po ay dual citizen na rin. Filipino citizen at saka senior citizen. Pero si Apostol Pablo, siya ay isang Hudyo by blood. Subalit siya isang Roman citizen din. Sa paanong paraan siya naging Roman citizen? Sapagat siya ay ipinanganak bilang isang Malaya. Ano ibig sabihin? Ipinanganak siya ng isang Roman citizen. Bagamat Hudyo ang kanyang tatay, na-acquire niya ang pagiging Roman citizen. Sa paanong paraan, binili niya ang kanyang pagiging alipin. Naging alipin siya ng Roman Empire, yung tatay ni Apostol Pablo. Kaya lang may batas ang Roman Empire na pwede maging citizen ang isa kong
siya ay magiging malaya na. Doon sa pagiging malaya niya, pipili siya ngayon kung anong citizenship ang kanyang bibit-bitin. Ngayon ang tanong, paano siya naging malaya? Binili niya. Yung halaga ng kanyang pagiging alipin, binayaran niya. Kaya siya ay naging malaya. At nung siya naging malaya, pinili niya na maging Roman citizen. Bagamat siya ay Hudyo sa dugo. Kung kaya nga, nung ipinanganak si Pablo, si Saul, na-acquire niya automatic ang pagiging Roman citizen. Maraming mga tao na pumupunta sa ibang lugar at gusto maging citizen, lalo na sa US. Maraming mga requirements na hinihingi. Kaya nga, yan po ang problema ng maraming immigrant sa US. Immigrant na ha, sa US. Pinapauwi pa ni President Trump. Bakit? Sapagkat para sa kanya, kulang ang kanilang requirements na hinihingi para sila ay magiging US citizen. Yun po mga kapatid, nasabi rito sa Corinthians chapter 4 verse 2, moreover it is required in stewards. Sino po ang mga steward? Dito. Who are the stewards? Tayo po, lahat. Tayo pong lahat ay katiwala. At ano pong requirements na hiningi sa atin ng Panginoon? Isa lang naman Isa lang. Magiging faithful tayo sa Kanya. Magiging faithful tayo sa Kanya. So, naintindihan po ba natin ito mga kapatid? Ay di tapos na. Ito mga kapatid, bago po natin, actually 2 puntos lang ang nais kong ibahagi sa inyo sa tanghaling ito. Nais ko munang tingnan natin ang ating fundamental beliefs. Ang stewardship ay ika-21 na fundamental beliefs natin. At ito ay nakahanay sa ilalim ng major doctrine natin mga kapatid. Yung 28 fundamental beliefs, ito po ay nabahagi sa 6 nating major doctrine. At ito ay nakailalim sa Christian living, pamumuhay Kristiyano. Ano po bang sinasabi rito? Sa ating fundamental beliefs number 21, we are God's stewards, entrusted by Him with time and opportunities, abilities and positions, and the blessings of the earth and its resources. We are responsible for Him for kulang. Okay. We are responsible for Him. Kulang yung line. We acknowledge God's ownership by faithful service to Him and our fellow human beings. And by returning tithe and giving offerings for the proclamation of His gospel and the support and growth of His church. Ito po yung last paragraph. Stewardship is a privilege given to us by God for nurture and love and the victory over selfishness and covetousness. Stewards rejoice in the blessings that come to others as a result of their faithfulness. At ito po mga kapatid, yung ating mga basihan, mga talata na ating pinagbabasihan. At nais kong magiging malinaw sa inyo mga kapatid, yung ating 28 fundamental beliefs, hindi po yan ang kahalili ng atin pong Bible.
but that is our interpretation tungkol sa mga major messages ng banal na kasulatan. Yan po yung ating 28 fundamental beliefs. At yan po ang nagtatali sa atin bilang isang katawan ni Kristo. Dahilan sa ating isang interpretasyon ng banal na kasulatan sa lahat ng aspeto nito. Okay. So ito mga kapatid, kung ating titingnan ang stewardship, marami po siyang saklaw. Saklaw niya ang buong pagkatao natin. Simula sa ating isipan hanggang sa ating bulsa. Yan po mga kapatid ang stewardship. Kaya nga huwag po ninyong mapagkamalan na ang stewardship ay may kinalaman lamang sa pera, sa salapi o sa kayamanan. Kaya lang, in-emphasize ng mahaba ang may kinalaman sa pera sapagkat, sabi nga ni Apostol Pablo, dito kasi ay nag-uugat ang maraming kasamaan pagdating sa kayamanan. Ngayon, kung ating pag-usapan ang kayamanan, hindi lang ito tumutukoy doon sa mga pera natin sa bangko, hindi lamang tumutukoy ito doon sa ating mga asset o sa ating mga ari-arian, kagaya ng bahay, lupa, sasakyan, at iba pa. Hindi lang din ito tumutukoy sa ating mga negosyo, kundi ang kayamanan ay tumutukoy sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ng ating kaisipan, ng ating pakikitungo sa ating kapwa, ng ating paglalaan ng ating panahon, ng ating mga kakayanan sa paglilingkod sa ating kapwa at sa ating Panginoon. Madalas kasi, sa sanlibutan, ang tagumpay ay sinusukat doon sa ating posisyon. Ano na bang naabot mo? Kaya nga sa outside world, mga kapatid, talagang sinisikapan nila yung mga kapatid, pinagsisikapan ng mga empleyado na at least tumaas ng ranggo. Bakit? Sapagat siyempre, pagtaas ng ranggo, kasabay nun ang maraming mga benepisyo, maraming mga privilege. Subalit, sa atin, Pastor Richard, simula sa ikaw ay ma-intern, hanggang sa ikay maging direktor, ay pari-pariho ang ating percentage. Wala po mataas, walang mababa. Kaya habang ikay tumatagal sa paglilingkod, yung percentage ang binabasihan. Hindi yung ranggo. Kaya, tingnan po ninyo ngayon, marami tayong mga bagong mga direktor. Pero kung titingnan natin, ay mas malaki pa ang tinatanggap ng mga field worker natin kaysa sa kanila. Bakit? Sapagkat kahit na sila ay direktor, bago pa lang sila, yung kanilang years of service ay maikli pa, kaya doon sila nakahanay doon sa bracket kung saan sila naroroon. So gano'n mga kapatid, may dagdag lang ng kaunti. Kagaya halimbawa, ang field worker, doon lang siya paikot-ikot sa kanyang district, kaya siyempre, yung kanyang nire-report na kanyang
travel, doon lang din. Whereas yung mga direktor, buong CLC ang kanyang iniikot, kaya ang report niya, malaki din ng kaunti. Kaunting diferensya lang. So ganun mga kapatid. Kaya lang, ang ibig ko sabihin dito mga kapatid, sa atin, sa Seventh-day Adventist, ang atin pong ini-emphasize dito, yung ating pagiging lingkod. Servant leadership. Servant leadership. At dito mga kapatid, ang tagumpay ay atin pong sinusukat doon sa mga kaluluwa na ating naakay sa Panginoon, mga iglesyang natatag at naging matatag sa pamagitan ng pangangasiwa ng lingkod ng Panginoon. Yan po ang totoong tagumpay. Bakit? Sapagkat pagdating natin sa langit, ang tanong sa atin ay hindi magkano ba ang naipon mo, kundi naalagaan mo ba ang kawan na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Yan po ang katanungang itatanong sa atin. Isa-isa tayong tatanungin ating Panginoon. May kinalaman dyan. Pagharap natin sa malaking paghatol sa atin ng ating Panginoon. Kaya ang tanong, mga kapatid, ano ang aking mai-offer sa Panginoon? What can I offer to God? Ano ang aking maihahandog sa Panginoon? Meron po tayong programa sa kinkinyum na ito. Sa loob ng 5 taong ito, simula ngayon hanggang 2030. Ano po yun mga kapatid? Ano po yun? Yung RIPS 2030. Nasa loob ng 5 taong ito, mayroon tayong malaking pag-aani na gagawin. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng maraming mga kaluluwa na atin pong ilapit sa ating Panginoon. At dito mga kapatid, tayong lahat ay dapat magiging kasangkot dito. Magiging kasangkot tayo sa gawaing ito ng pag-aani o paghihikayat ng mga kaluluwa para sa paanan ng ating Panginoon. Sa iba't ibang kaparaanan. Pero nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, lahat tayo pwedeng makisangkot sa iba't ibang kaparaanan. Mayroon diyang mga kapatid na pwedeng makisangkot doon sa direct evangelism, na sila mismo ang magba-Bible study, sila mismo ang magbabahay-bahay upang alamin kung sino ang mga kaluluwang naghahanap ng katotohanan. Dito po sa CAA, ilang percent po ba mga kapatid ang naglalaan ng kanilang panahon para sa pangangaral? Ilang percent po? Mga kapatid, alam po ninyo ang Area 5 sa kabuuan. Nais kong sabihin na ang CLC sa kabuuan merong 48,910 na mga members. Subalit, yung nag-i-engage sa gawain ay 21% lang. Pang CLC po yon. Kaya ibig sabihin, doon sa 48,000 plus, halos mahigit lang 10,000 ang nakibahagi sa gawain. Pero last year, kahit 10,000 lang ang nakibahagi sa gawain last year, nakaakay tayo sa Panginoon ng 3,506 na kaluluwa.
Purihin natin ang Panginoon. 21%. Dito po sa inyong area, sa akin pong pag-aaral ay ang nakikibahagi sa gawain ay 23%. Ngayon, titingnan natin kung ating mapadami ang makikibahagi sa gawain ng Panginoon. Sabihin natin, dapat lahat, di ba? 100%. Kaya doon sa 21, medyo parang mahirap yatang tumalon agad ng mataas. Siguro gawin natin 40% muna. Okay, bahagi. Kaya nga, ibig sabihin, from 21 magiging 40%, doble. So, ibig sabihin, pag doble ang dumami ng mga kapatid na makibahagi, most probably, doble din ang magiging resulta. Di po ba? Kaya, mas marami ang maakay sa natin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ito yung ating gawain para sa loob ng 5 taong ito. Dumami ang makibahagi sa gawain. Unang-una, pwede tayo makibahagi through direct ministry. Tayo mismo ang mangunguna. At ilang porsyento ang nakikibahagi ito? Direct evangelism. Ngayon, alam ko naman na maraming mga kapatid na araw-araw na sa trabaho. Di po ba? Pero pwede kayo makibahagi. Sa anumang paraan. O ikalawang paraan, prayer ministry. Prayer ministry. Kaya kung ang miyembro ninyo rito ay 21% ang nakikibahagi sa gawain, ano ang ginagawa ng 79%? Yung 79%, pwede nilang gawin one-on-one. Yung kapatid na ito na direct na nakikibahagi, mayroon namang katapat na mga kapatid na mananalangin para sa kanya. Prayer. One-on-one. Hindi. Sinasabi na prayer 101. Pero ang totoong ibig sabihin na prayer one-on-one. Mga kapatid. At meron pa. So ibig sabihin, lahat ba pwedeng makibahagi sa gawain? Pwede, di ba? Kung hindi man siya makakalabas, ipag-pray niya yung lumalabas sa isa. Ikatlo, ang sabi ni St. James, may iba't ibang klaseng missionary. Merong tinatawag nating sending missionary, merong tinatawag nating frontline missionary, meron ding supporting missionary. Dahilan sa meron siyang malaking responsibilidad sa kanyang negosyo, hindi siya makakasama, pwede siyang makakasama through supporting missionary. So, ibig sabihin mga kapatid, lahat pwedeng makibahagi sa gawain. Kaya nga, sa ganyang kaisipan mga kapatid, makikita natin na magkaroon tayo ng maganda at malaking bunga pagdating ng 2030. Ano ang ginagawa natin sa mga pagpapala na pinagkakalob sa atin ng Panginoon? Sa mga pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon? Ito ba'y ginagamit natin para maglingkod sa Panginoon? Or ito'y ginagamit natin para magiging pagpapala din sa iba? Or ito'y ginagamit natin para sa ating sarili? Opo mga kapatid, ang katanungan ito ay para sa bawat isa sa atin at tayo lang din ang makakasagot. Ngayon, ito yung aking sinasabi. Bakit
meron tayong doktrina tungkol sa stewardship. Ang unang dahilan, sapagkat kinikilala natin na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay. Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. Haggai chapter 2 verse 8, the silver is mine and the gold is mine, says the Lord of hosts. Sabi din ng Deuteronomy chapter 8 verse 18, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Narito mga kapatid, may mga tao na nagsasabi, pinaghirapan ko ito, pinagsikapan ko ito, pinagpapawisan ko ito. Tama. Subalit, hindi ba lahat naman ng mga tao ay pinaghihirapan din, naghihirap din, pinagpapawisan din, naglalaan din ng maraming panahon, ang iba nga, ang gabi ginagawang araw, pero bakit nauwi sa wala? Sapagkat, ang sabi rito, for it is God who gives us power to get wealth. Napapunta ito sa atin sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan upang makakakuha nito. Itong ganitong biblical principle, mga kapatid, ay pinagbasihan ni Cardinal Sin nung unang panahon. Naalala po ba ninyo, mga kapatid? Minsan si Cardinal Sin ay tinanong, bakit kayo tumatanggap ng mga donation galing sa mga wedding lord, galing sa mga casino, galing sa mga taong alam natin iba yung kanilang... Pumutok yung issue nun yun. Pumutok yung issue nun, yung kasagsagan ng investigasyon sa wedding. Alam po ba ninyo ang sagot ni Cardinal Sin? Mga kapatid, sabi niya, unang-una, ang lahat ng mga bagay sa mundo ay pag-aari ng Panginoon. Pag-aari ng Panginoon. Nagkataon nga lang, sila ay binigyan ng Diyos ng kakayanan na mag-ipon nito. Kaya lang, ang kanilang paraan ay mali. Pero, lahat yan ay galing sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Cardinal Sin, kung ibigay sa iglesia, tatanggapin ko. Bakit? Kaysa mapapunta pa yan sa iba pang mga bagay. Mapunta yan sa ibang tao, nagagawin nila ulit ang masamang bagay. Di ba? Kasi lahat naman tayo ay steward. Kung ibinigay na sa atin, at isa pang sabi ni Cardinal Sin, sila'y ginamit ng Diyos na mag-ipon. Pero yung mag-dispense noon, magpasalamat tayo kung iyon ay ibigay sa atin. Tayo ang mag-dispense at dadalhin natin sa tamang bagay. Kaya yun po mga kapatid, yan ang sabi ni Cardinal Sin. Kaya nawala yung issue yun eh. Tungkol doon sa simbahan na yun, yung doon sa mga regalo. Mga regalo ng mga yun sa simbahan. Kaya nga, ang sabi nga, a true steward does not say, Lord, this is my money. Allow me to use it. Kaya nga, dapat ang sasabihin, a true steward says, Lord, this is the money you entrusted to me. Teach me to use it for you. Yun pala dapat ang ating magiging kaisipan. So mga kapatid, tinatanggap ba natin na ang Diyos ang nagmay-ari ng lahat ng mga bagay? At tayo mga katiwala lang? Kaya nga mga kapatid, it is required of us to be faithful. Paano tayo maging faithful? Ang mga detalye ay binigay ng Diyos nung una pa kung paano tayo magiging faithful
Ikalawa mga kapatid, bakit meron tayong stewardship? Bakit merong aral tungkol sa pagiging mabuti at magiging tapat na katiwala? Sapagat ito mga kapatid, ang totoo, kaya yung pera talaga ang ini-emphasize sapagkat ang sabi rito, wealth reveals what is truly in the heart. Yan po ang totoo niyan. Ang kayamanan ay nagpapakilala talaga kung ano ang nasa ating mga puso. Kaya nga, makikita natin na may mga tao, bagamat sila ay naging mayaman, subalit ang puso nila sa Panginoon. Makikita po pa rin natin na sila ay namumuhay ng mayroong katapatan, may pagpapakumbaba, at mayroong kahinahunan sa lahat ng mga bagay. Ang sabi sa Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Yun po mga kapatid. Alin po ba mga kapatid o sinong tao ba ang merong malaking problema? Yung kakaunti ang pera o yung merong malaki at maraming pera? Bakit po alam ninyo na yung maraming pera ay may maraming problema? Siguro marami kayong pera, no? Pero alam po ba ninyo na may mga tao na alam ko na maraming pera, pero hindi masyado pinoproblema yung kanyang pera. Bakit? Sapagat lagi niyang sinasabi, pinagkakatiwala lang yan sa akin ng Panginoon. Mga kapatid, kaya makikita po natin sa kanyang pamumuhay ay parang nasasabi parang hindi bagay doon sa kanyang kayamanan, yung kanyang pamumuhay. Kung ating siyang titingnan personal. Pero, kung ating titingnan mga kapatid, kung paano siya nakikibahagi sa Panginoon, makikita natin, kaya pala, itong kapatid na ito, ay malaki ang naging bahagi sa gawain, sapagkat ganun pala kalaki ang pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Sabi pa rito, money is a spiritual thermometer. Yan po ay nagbibigay sa atin ng tawag dito, ng temperatura. Kung ano yung antas ng thermometer natin, spiritual thermometer, mga kapatid. Kaya nga, sabi rito, money is a spiritual thermometer. It reveals whether our faith is warm or cold. When the heart is with God, money becomes a servant. When the heart is not with God, money becomes a master. Meron akong libro na nabasa na kaya pala maraming mga tao ang paikot-ikot lang ang naging buhay nila. Dahilan sa halip na sila ang magiging master ng kayamanan, sila ang naging slave ng kayamanan. Isang Japanese yun, si Robert Kiyosaki, yung sumulat noon, yung librong yon, yung kasabay nung libro na kanyang nilimbag, yung may pamagat na Rich Dad, Poor Dad. Yung mga kabataan ay basahin nyo yung librong yon, Rich Dad, Poor Dad, ni Robert Kiyosaki. Makakatutulong ito sa inyo. Mga kapatid, nasabi pa sa Matthew 6:24, you cannot serve God and mammon. Di tayo pwede maglingkod sa Panginoon at sa kayamanan ng sabay. Bakit? Sapagkat kung tayo ay maglilingkod ng sabay sa dalawang bagay na ito na magkaiba,
mahahati din ang ating buhay. Merong isang kasaysayan doon sa Civil War ng US. Yung The Great US Civil War. 100,000 ang mga namatay dahilan sa Civil War na yon. Ang Civil War ay sa pagitan ng South Confederate Army at saka ng Union Army. At alam naman natin, noong unang panahon, ang labanan ay talagang harap-harapan. Meron isang sundalo nakaisip para makaiwas siya doon sa magiging casualty. Ang ginawa niya, yung pababang uniform niya, ang sinuot niya ay Confederate Army. Ang pangitaas na uniform niya, ang sinuot niya ay pang Union Army. Labanan na ngayon, dalawang magkalabang ito. 100,000 ang namatay. Pagkatapos ng labanan, in-account nila ang mga namatay. Nakita nila na yung taong ito mas maraming tama. Bakit? Sapagkat pag nakita siya noong Confederate Army, binabaril siya. Kasi ang pangitaas ay Union Army. Pag nakita naman siya ng Union Army, binabaril din siya. Sapagkat ang tinitingnan yung kanyang pang-ibaba na suot. Kaya doon, mas marami siyang tama ng bala. Hindi pwede mga kapatid, nahati yung ating loyalty. Isa lang dapat. At kanino lang dapat? Sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi sa 2 Corinthians 4:7, sabi rito, let each one give as he purposes in his heart. Kung anong nasa puso niya. Not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso natin. Alam ng Panginoon kung ano yung kakayanan natin. Kaya nga mga kapatid, anong dapat natin gagawin? Kagaya ni Kristo na nagbigay ng kanyang buong sarili. Hindi 10%, hindi 20%, hindi 50% o 90%. Ibinigay niya ang kanyang buong sarili sa Panginoon. Minsan, nung kami sa probinsya, pagkatapos ng malakas na ulan, lumabas ako. At meron kasi akong inipon na mga bote para ibenta. Nung sa probinsya ako, Pastor Richard, probinsya kami, siyempre, bagong intern, ay maraming pangarap. Kaya kailangan ng karagdagang budget. Kaya yung mga bote na yan, inipon ko. Pagkatapos ng malakas na ulan, tinignan ko yung mga bote. Baka naanod na. Yung iba naman ay hindi naanod kasi puno ng tubig. Kaya nandun lang. Yung iba naman ay kalahati, ang iba ay walang laman. Bakit kako walang laman yung iba? Bakit iba ay kalahati? Bakit iba ay puno? Sapagat yung nakatayong matuwid, puno. Yung nakahiga ng kaunti, kalahati lang laman. Pero yung nakahiga, nakataob, walang laman. Ano gagawin natin mga kapatid para mapuno tayo ng pagpapala ng Panginoon? Ano gagawin natin para mapuno tayo ng pagpapala ng Panginoon? Ang pagpapala ng Panginoon ay para sa lahat. Subalit, bakit merong hindi nakakatanggap? Sapagat hindi sila nakakatayo ng matuwid. Hindi tumatayo ng matuwid. Ang iba ay kunti lang, kunyari lang. Kaya kalahati lang din ang laman. Ano pong sabi ni Apostol Pablo, hiningi sa atin? Kinakailangan natin ng buong katapatan. Hindi 90%. Hindi 95%. Hindi 95%. Kundi buong 100% magiging matapat tayo sa ating Panginoon. Sa papaanong paraan, kilalanin natin ang Diyos na siyang may-ari ng lahat ng mga bagay. Ibalik natin sa Panginoon kung ano ang nararapat para sa Kanya. Na merong katuwaan,
mamuhay tayo ng yung principle nating sinusunod, huwag tayong gagasto ng higit doon sa ating income. Hanggat maaari, meron pa tayong nasi-save. Po mga kapatid, simple lang, use wealth for others and for mission. At tayo ay mag-iipon ng kayamanan sa langit. Ngayon mga kapatid, ang tanong ng Panginoon sa bawat isa sa atin, tayo ba ay naging matapat sa Kanya? Tayo ba ay naging matapat sa Kanya? Tayo lang ang makakasagot. Pero ang Kanyang hinihingi sa atin, ipagkaloob natin sa Kanya ang ating mga puso ng buo. Ng buo. Hindi 90%, hindi 99%. Ipagkaloob natin ang ating sarili sa Panginoon ng buo. Sapagkat kung tayo tumatayo ng matatag at may katapatan sa Panginoon, tiyak ang pagpapala ng Diyos ay atin pong makakamtan. Pagpalanaw tayo ng ating Diyos sa tanghalin ito. Bago po tayo mag-closing song and prayer, gusto kong tawagan dito si Brother Sam Colado and Brother Ray Abicabel. Atin pong bibigyan po ng Certificate of Appreciation si Pastor Frederick Day Palubos. Ito po ang citation. Pastor, dito po kayo, Pastor. This certificate is proudly presented to Pastor Frederick G. Day Palubos. Your biblical insights, dedication to God's work, and commitment to nurturing faithful stewardship have greatly contributed to the spiritual growth of our members. Through your message, you have encouraged us to become faithful stewards of God's time, talents, treasures, and temple. Your ministry has strengthened our commitment to support God's mission and to honor Him through responsible and faithful living. Given the 6th day of June 2026 at CAA SDA Church, Las Piñas City, signed Stewardship Leader Ray C. Abicabel, Head Elder Samuel E. Collado, Church Pastor, Pastor Richard R. Dulton. Thank you po, Pastor. Ma'am, pwede po kayo dito, ma'am. Si Ma'am Mila Day Palubos. Siya po ang ating pong CLC Women's Directress. Dito, ma'am. Picture po tayo. Pwede ba mag-picture? Si Sister Pritz po yung kanilang anak. Pwede sa mama. Ayan, dito po, Pastor. Thank you po, ma'am. Thank you po. Bilang tugon sa mensahe po natin na pakinggan, ating awitin ang "O Brother, Be Faithful." Hello. Oh, brother, be faithful, so Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter our glorious home and join in the conqueror's song. Oh, brother, be faithful, for why should we prove unfaithful to Him who had shown such deep, such unbounded and infinite love, who died to redeem us His own?
Oh, brother, be faithful, the city of gold, prepared for the good and the blessed, is waiting its portals of pearl to unfold and welcome thee into thy rest. Then, brother, prove faithful, not long shall we stay in weariness here and forlorn. Time's dark night of sorrow is wearing away. We haste to the glorious morn. Oh, brother, be faithful, he soon will descend, gracious, omnipotent King, while legions of angels his chariot attend, and pomades of victory bring. Oh, brother, be faithful, and soon shalt thou hear thy Savior pronounce the glad word. Well done, faithful servant, thy title is clear, to enter the joy of the Lord. Oh, brother, be faithful, eternity's years shall tell for thy faithfulness now. When bright smiles of gladness shall scatter thy tears, a coronet gleam on thy brow. Oh, brother, be faithful, the promise is sure, that waits for the faithful and tried, to reign with the ransomed, immortal and pure, and ever with Jesus abide. O Diyos namin, dakila aming kinikilala ang inyong pag-aari sa lahat ng mga bagay. Kaya narito kami, O Diyos, bilang inyong mga katiwala, aming itinatalaga ang aming mga sarili ng buong buo. Akin nilalapit sa iyo, Diyos, ang iglesia ng CAA. Patuloy silang samahan sa araw-araw. Alalahanin ang kanilang mga kabuhayan, paluguin ito at upang mahayag sa lahat na ikaw, O Diyos, ang aming pinaglilingkuran ay nagkakaloob ng sapat sa inyong mga anak. Alalahan din, O Diyos, ang aming mga tahanan, maranasan ang inyong gabay, ang inyong pag-akay, at ang mabuting pangangatawan. At lahanin, O Diyos, ang aming mga gawain sa aming pakikibahagi sa gawain hanggang 2030, maranasan ang inyong pangunguna at inyong pangangasiwa, maakay na ang maraming mga kaluluwa sa inyong banal na paanan. Maraming salamat, O Diyos, sa pagdinig ng aming mga panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by God's word and by his power? By his grace, my friend, let us hold fast to the end, till we see our Savior come again. Mga tanda ay nagsasabi, Jesus muling darating. Sala at lumbay ay papawin, anak niya ay kukunin. Kaligtasan ba'y iyong ipinababatid? Salita ng Diyos ikinabubuhay. Sa biyaya niya, manghawak ang
Happy Sabbath Church. See you this afternoon.